Pero ang tanong kasi kanino dapat mapunta yung pressure? The pressure of the EO should fall down on Marcos Jr. Kasi siya ang presidente ng Pilipinas ngayon at siya ang dapat sumunod dun sa EO na yon na sinanction ng United States, sinabi ng United States, ay allies ko, huwag kayong susunod dyan sa ICC. Dapat Marcos Jr. did not follow or did not even do anything na magkaroon ng interference ang ICC. Pero iba nga yung ginawa niya. Na yon is yung dinadirect niya. Kumbaga, kami, United States, were sanctioning ICC. So dapat ang aming mga allies, quote-unquote military allies, and one of that is the Philippines. We're an ally of the United States when you talk about military kasi may MDT. Dapat kayo din, huwag kayong sumunod dyan sa ICC at isanction nyo rin. Pero ang ginawa kasi ni Marcos Jr. is kabaliktaran, di ba? Sinurrender niya sa ICC si former President Duterte, which is in fact dapat hindi. Kasi as an ally of the United States, hindi ka susunod kasi hindi ka sumusunod yung big brother mo quote-unquote, under Marcos Jr. Kasi totoo naman, leaning to the United States siya, di ba? So dapat hindi siya sumunod. So ngayon, ang tanong, how this EO ni Trump will impact the Philippines with reference to the ICC arrest of former President? Nagkalat ang executive level. I mean, that's really the word. Nagkalat, naglaglagan, na very obvious na nagsisinungaling ang bawat isa at ini-invoke nila yung executive privilege na ayun nga, na it's an executive privilege tapos nag-iiba-iba yung kanilang mga statement. So, pong masasabi nyo rito sa naging update dyan sa Senado na hindi po sila sumipot pero nung after ng mangyari ang insidente, paglipad ng Pangulo sa ICC, kaliwat ka ng interview sila. Panay sila, wala siyang sinabi doon na, ay saglit lang, hindi ako pwede magpa-interview kasi executive privilege. May executive privilege. Pero ngayon na medyo parang, alam mo yung parang nagbangga yung mga nagiging statement nila na parang hindi tugma na ngayon, nag-ano na sila ng executive privilege, Prof. kasi takot sila. Kasi, di ba, the first hearing ni Senator Amy, nakita naman natin kung paano nagkalat ang executive level. I mean, that's really the word. Nagkalat, naglaglagan, na very obvious na nagsisinungaling ang bawat isa at ini-invoke nila yung executive privilege na ayun nga, na it's an executive privilege tapos nag-iiba-iba yung kanilang mga statement. So, makikita natin sa first hearing na very obvious na, alam mo yun, na may something wrong dun sa nangyari at talagang wrong ang nangyari na pag-aresto at pagkakadala sa dahig ng ating former president. So, of course, in the second hearing, talagang hindi sila attend kasi they're, una, tingin ko kasi natatakot sila na, matanong sa Senate hearing ni Senator Amy kasi mahirap kasi kapag nandyan ka kasi kapag tama ang tanong na ibabato sa iyo kapag ikaw ang resource speaker sa isang sa isang congressional hearing, kapag tama ang tanong tapos pinupush na may mga follow-up questions, kung ang balak mo ay magsinungaling at hindi magsabi ng totoo, papalpak ka talaga. At saka, malalaman din talaga ng mga nakikinig at na nanunood kung nagsisinungaling ka o hindi. Kasi hindi mo siya masasagot ng diretso. Or sometimes, yung follow-up question, halimbawa sa question na to, in the next question, nagkakaroon ng retraction ng mga statement or hindi nagiging consistent yung mga statement mo. Depende sa mga question. Nakita ko sa first hearing, yung mga questions na tinatanong ng mga senators, like for example ni Senator Amy, even ni Cayetano, was really the right questions. So, ngayon sa second hearing, parang takot na sila, they invoke the executive privilege at ayaw na nilang umattend kasi nga, mahuhuli sila. Kumbaga mahuhuli sila sa sarili nilang bibig kung ano ba talaga ang nangyari. At mabubuo yung storya na indeed it was really what you call state kidnapping, abduction, and at the same time, may mga pagkukulang talaga ang gobyerno ni Marcos Jr. or sa ginawa nilang aresto kay former President Duterte. Ang unang-una na dyan nga is yung violation of due process, violation of the Article 59 of the Rome Statute, at saka violation of the fundamental rights
of the former president na sacred in a way because it's stipulated and protected under the 1987 Constitution ng Pilipinas. So, talagang takot sila. Ayaw nila. Kasi kung hindi sila takot, bakit hindi sila pumunta dyan? Pero ang tanong ko naman ngayon, Admar at saka Master Judea, before kayo magtanong ulit, is bakit hindi mag-issue? 'Di ba? Kasi 'di ba sa House, kapag hindi nag-attend, nag-i-issue sila ng show cause order and then subpoena and then warrant of arrest or di kaya contempt, 'di ba? Bakit hindi gawin ng Senado 'yan, 'di ba? Fair play dapat tayo. Kung kaya nilang gawin sa ordinaryong mamamayang Pilipino, tulad ng mga vloggers at saka iba pang nasasangkot sa mga congressional hearing na kapag hindi sumagot or hindi pumunta or hindi ka sumasagot actually sa question, kino-contempt ka. Bakit sa Senado hindi nila kayang gawin? I mean, I'm challenging the Senator Amy and the whole Senate. Why don't you issue also the same courtesy dun sa hindi sumisipot sa hearing nyo? Kasi parang ang in the public ang paliwanag ata nila Prof parang nandun ang bola kay Senate President Cheese. Parang pinagkatiwala niya doon sa legal nila para tingnan at yung legal na nila yung bahala daw sa pag susubpina. Parang ganun yung naghuhugas siya ng kamay. Ano siya, Pontius Pilate? Naghugas siya ng kamay. Siguro. Panahon pa siguro. Hugas ng kamay yun eh. Come on, give me a break. It's paghuhugas ng kamay yun, nasabihin mo, sa legal team na lang namin, they will be the one in charge of this and they will be the one acting on it. Kung mag-a-act sila. Pero at the end of the day, sino ba ang head ng Senado, ng buong Senado? It's the Senate President. Everything will be approved by the Senate President. It's him. So do you really think yung legal team ng Senado magi-issue sila ng subpoena without asking the permission or even approval coming from the Senate President or even from the senators? That's crazy. Sino ba ko niya? Ano siya, Pontius Pilate, hugas kamay. O hindi ko yung kasalanan na hindi ako ang nag-approve niyan, sila ang gumawa niyan. Prof. Pag hindi sila gumawa, sasabihin din niya, wala, kasi sinabihan ko na sila, bakit hindi sila kumikilos? Ano yun? Prof, bago lang si Master Judea, nakikita mo ba na needed, halimbawa, kung ikaw yung nasa side ng mga cabinet secretary, talagang naniniwala ka na sumunod sa tawag nito, sumunod sa tamang proseso, tatawag ka ba ng executive privilege? Meron bang need na ng executive privilege? Binubusisi mo lang naman. Binuyang-yang mo na nga nung na-interview kayo ng media, kaliwat kanan. Proud na sila, proud diba? kayo. Oo. Diba? Proud sila, 'di ba? Tsaka tumatawa pa nga si Remulla si John Vic, 'di ba? Interview si John Vic, I think ni Webb, sino ba yung broadcaster natin sa Pilipinas na kapatid ni anak ni Freddie Webb, 'di ba? Inaano siya ni Pinky Webb, 'di ba? Ina-interview siya. Ilang beses siya na-interview din ata sa ANC yan si John Vic. Ang very proud siya, very very strong and very happy na nagawa nila ang kanilang mission. Yes. Na pangalanan pa nila kung sino-sino. Nandun si Anyo, si Gibo, and the rest of the team, sabi niya. Kung saan sila gumawa nun, sinong naiwan sa Malacanang. Sabi pa nga ni John Vic, ako ang naiwan sa Malacanang kasi si NSA nandito, si Gibo nandun, ganyan-ganyan. Tapos very proud sila na tinatanong sinong gumastos doon sa aeroplano. Kami, ang Office of the President, yes. diba? Tapos ngayon, na may hearing, kung hindi sila sumisipot sa second hearing, parang sinasabi nila executive privilege. In the very first place, kung naniniwala sila na tama ang ginawa nila and they are within the boundary of the laws of the country and even international law, why don't they go to the hearing and tell them, sabihin nila kung ano nangyari? Kasi 'di ba, kapag confident ka na tama ang ginawa mo, hindi ka takot sabihin. Yes. Pero ang problema kasi, they know themselves na may mali sa ginawa nila. And it was really politically motivated. So that's why they are not in the hearing the second time. Kasi ayaw nilang maulit yung nangyari sa first hearing na napahiya sila at nakita talaga na karamihan, hindi lang kasi ng Pilipino nakita yan ng buong mundo. Na na nagsisinungaling, maraming kasinungalingan at maraming hindi nasa tama ang nangyari kay former President Rodrigo Duterte. Kasi alam mo, Admar at saka Master Judea,
kung confident ka that you have done something right, at yung ginawa mo is accordance to your job and to the laws of the country Yes. and everything, na hindi ka mahihiya at kaya mong depensahan ang sarili mo sa ginawa mo. Correct. Kaya mo yan eh. Kasi you're speaking from the point of view na ginawa mo yung job mo, at you're speaking from the point of view na tama ang ginawa mo. Pero kung mali ka talaga, mahirap yan depensahan. Lalo na sa isang congressional or sa Senate hearing na tulad ng ginagawa ni Senator Amy. Kasi lalabas talaga kung ano ang totoo. Yes. Kaya doon mo makikita na parang, sige, invoking na lang ng executive privilege kasi hindi na kaya. Tama ka dyan. Papaya Prof. ulit. Anyway, katulad nga po nito na si Senate President Jesus Escudero ay parang naghuhugas kamay, nagpe-play safe po siya. Tama po ba itong paraan na ginagawa niya? Or kung halimbawa man, hindi rin makialam itong abogado nila, may iba pa po bang paraan para mapalitaw itong mga resource person dyan sa Senado, or magkakaroon na tayo ng constitutional crisis? Well, ang possibility to have a constitutional crisis is already there. Kasi the mere fact na nag-invoke na ng executive privilege ang executive level, ibig sabihin, they're defying the legislative branch, Yes. specifically the Senate. So makikita mo, may seeming constitutional crisis ka, or yung differences ng dalawang branches of government. Andyan na yan. Pero ang tanong lang naman din kasi yan, ang tanong lang naman kay Escudero, you're the Senate President. Yes. You have the responsibility to uphold the sanctity of the Senate as a democratic body. And the inquiry of Senator Amy, yung Senate hearing, it's actually for the public to know. So it's not as if like si Senator Amy lang ang may gusto niyan. Lahat Yes. ng Pilipino gustong malaman kung anong nangyari. So ang accountability actually ni Escudero is not necessarily to the executive and even not to himself, but to the Filipino people who wants to know the truth through the hearing. And also, may responsibilidad siya na i-uphold yung alin? Yung Senado na, okay, your executive, we're Senate, we're independent, and we also have what you call the oversight function. And we will assert this oversight function. And we want these people to be in the Senate hearing because they are needed to find out the truth and to ferret the truth. Ganun naman talaga yun eh. Yun naman ang kanyang responsibility. As basic responsibility ni Escudero yan as Senate President. Kasi ang Senado, ang legislative, may sariling powers and function yan. And one of the powers and function of the Senate, or the legislative branch, is to make it sure na may tinatawag kang check and balances. And Yes. check and balances would mean also checking on the executive. If the executive branch is doing its job or may mga lapses na sa executive branch, kaya ka nga may Senate hearing eh. Kaya ka nga may oversight function. Precisely because the legislative branch, mayroon siyang power and function, oversight function, na i-check ang executive level. Nasa Constitution yon. Kaya nga hindi ko maintindihan si Escudero na para bang takot siya or naghuhugas siya or hindi niya kaya. Dahil in the very first place, he is sitting now as a Senate President at the pleasure of what? Probably at the pleasure of those people in Malacanang. Maybe. At the couple in Malacanang. Yes po. Hindi naman siya na magiging Bakit? Do you really think, come on, let's call a spade a spade. This is politics. Do you really think Escudero will be the Senate President if there's no hand coming from that couple in Malacanang? Of course not. Yeah. That's really the case. Siya, nagtitiptoe. Kasi syempre, utang na loob or mahirap Yes. na, kaya ako nandito is because of them. So, Pero- paano ko kukontrahin yung padrino ko or yung patron ko? Yes, pero ganun Prof, talaga. Prof, alam natin na kaya ginagawa itong hearing nito ni Senator Amy Marcos para malaman kung legal ba o illegal, which is alam naman natin na kung saan tayo tatanungin is illegal talaga. Pero itong ICC po, kahapon may nilabas na statement na Philippine authority talaga yung nag-decide kung papaano manadala si Pangulong Duterte doon. So, parang wala na po tayo dapat pag-usapan dito eh. Parang mali na po talaga at dapat may managot po dito. Sa tingin niyo po ba, kaya po dinidelay yung hearing diyan sa Hague dahil alam nila na malilintikan sila dito?
I don't think dinidelay na to be to be fair Ah. with the Hague, okay, with the ICC. I don't agree with the ICC dun sa kanilang interference in our internal affairs or domestic affairs of the country. I don't agree with that. I question the ICC na bakit mga tulad ng bansa natin ang kaya nilang mag-interfere at kaya nilang mag-aresto ng former president when in fact there are other president in this world, like for example Netanyahu, na hindi Yes. nila mahuli-huli. At Netanyahu is traveling from one country to the other, and even Netanyahu is traveling to a country that is a member of the ICC pero Yes. walang magawa ang ICC. Pero dahil maliit na bansa tayo, hindi tayo ganun ka-powerful, kaya nilang gawin ito sa atin. So I don't agree with the ICC. But on these things. Pero in fairness to the ICC, inamin naman talaga nila, sinasabi nila na hindi kami ang dapat i-blame kung bakit na-aresto ang inyong former president, because it's the Philippine government. So it Yes. means it's Marcos Jr. and his government. Sila talaga ang nag-orchestrate na maaresto si former president at Yes. madala sa The Hague. The Hague was just nabaliktad nga eh. Ang kung titignan mo yung senaryo, parang nabaliktad siya na ang The Hague na, ang ICC na ang nag-cooperate sa Philippine government para maaresto si former president. Kasi dapat baliktad, 'di ba? Apo. You will not cooperate, ICC will pursue. Pero nagbaliktad. Sila ang nag-orchestrate. Kaya ang ICC, okay, nag-issue din ng warrant, pero late na nga ang issuean ng warrant. Pero hindi naman delay actually ang hearing sa ICC. Yung Talaga September po? naka-schedule pa Yung on September po? Okay. September talaga yun. Kasi sa ICC, one thing that you have to know, Master Judea, Apo. ang pre-trial hindi actual trial. If you Yes. really study the ICC and also yung iba nilang mga kaso na tinatakel, ang pre-trial will last for almost 2 years yan na okay. magpe-pre-trial. Yun ang normal na pacing ng ICC. Tapos, after the pre-trial, mag-start ang trial mo. Okay. Ang proper trial. So, ang tanong lang dito, nakaschedule na ng September, pero I really hope na yung team ni PRRD, ni President Duterte, na legal team niya, na lima ata Apo. lawyer, they will already do something. Yes. Like, they will already do something like, for example, filing petition na mauwi si former president. Kasi may yan magpa-file ka ng petition, i-review pa yan ng mga judges, at syempre titignan pa nila, iisipin, magkukonvene pa yan and all that. It takes it's a process. So, ang hope ko lang is kung gusto nating maibalik si PRRD even before September or after September, kasi September ang next Yes po. pre-trial is, dapat hopefully yung ating legal team ni PRRD gumagawa na sila ng hakbang ng mga petition na file nila sa ICC na mapawala, it's either mapauwi siya, probationary or humanitarian grounds, or mapadismiss ang kanyang kaso sa ICC. Yes po. Pero it's a process, Master Judea. Opo. Hindi siya pwede na ganun-ganun lang. May proseso. At kaya sinasabi ni sinabi ni PRRD kay BP Sara, tapos sinabi naman ni BP Sara sa interview na wag sa mga supporters ba na Apo. hayaan niyo ang proseso tumakbo. Yes. Kasi alam PRRD yan dahil lawyer siya, prosecutor siya. So Apo. alam din niya na may proseso. Yeah. Okay. Ito pong interim release, kung tutuusin, kung halimbawa ito pinag-uusapan na ng mga abogado ni PRRD at ng ICC, sa tingin ko malaki ang pag-asang makauwi ni Pangulong Duterte, kasi alam naman natin na hindi talaga sunod yung proseso dito sa Pilipinas, Prof. Malaki. Una, walang due process. Pangalawa, we're not anymore a party to the ICC in Yes. terms of jurisdiction. Wala nang jurisdiction ng ICC since March 2019. Pangatlo, hindi nasunod yung Article 59. Pang-apat, may complementary principle ang Rome Statute na the ICC would only be interfering in a country or in a state if the state is a failed state. Or it means hindi nagpa-function ang mga judiciary and mga courts niya. Failed state meaning siya talagang magulo at walang judiciary na nagpa-function. So, hindi naman ang Pilipinas ganun. At may iba pang grounds, I think, that they can invoke yung mga lawyers. Pero ito yung tatlong, I think, basic and fundamental na pwede nilang i-argue sa ICC para, una, either mapawalang visa yung kaso
or ma-stop na yan, kumbaga, or pangatlo, mapauwi si PRRD in a probationary or a humanitarian grounds for that matter. Kasi actually, pwede ring i-invoke ng mga lawyers ng ni PRRD yung humanitarian na issue. Kasi he's already 80 years old. At Yes. saka may for humanitarian grounds actually, pwede siyang umuwi at kung magkakaroon man ng pre-trial or trial, pwede naman na online. Kasi doon nga sa unang pre-trial, nag-online lang, di ba? Yes Hindi naman po. siya Oo. pumunta sa court, naka-online lang. Then it means it can be done. And then he can stay in his house in Davao City and probably, okay, fine, may mga siguro may mga magmo-monitor sa kanyang movement na nandiyan lang sa Pilipinas. Okay naman 'yun eh. Pero ang sinasabi ko lang, may proseso 'yan. It has to be filed as petitions to the ICC court. And I really hope that yung legal team ni PRRD is doing it already or preparing for it na kasi the earlier the better. Alam mo 'yon, pag ganito kasi legal case 'yan matagal 'yan eh. May mga review pa 'yan, may magko-convene pa yung mga judges diyan. So I hope na the earliest na ma-file nila yung mga petitions kung ano man yung balak nila ma-file na nila para naman hindi tumagal si PRRD diyan sa ICC. Yeah. Opo. Dito po naman sa naging pahayag, kasi alam natin, si President Donald Trump, meron siyang nilagdaan na executive order, di po ba, Prof? Kaugnay niyo Oo. dito sa kung sino man yung makikipag-ugnayan sa ICC, merong sanction. Pati nga yung ICC, merong sanctions, no? And may nabanggit si Senador Bato de la Rosa na parang sinabi niya na dapat ding na magpataw ng sanction dito sa mga individual na nakipag-ugnayan sa ICC. Kasi mismo sa bibig ni Marcos Jr., sabi niya, ilang libong pagkakataon na niyang nabanggit na talagang pwedeng makialam ang ICC sa bansa. Yet, doon sa Oo. naging pagdinig ni kahapon ni Senador Amy Marcos, nabanggit niya na merong ang mga ugnayan, nakipag-ugnayan yung mga taga-ICC dito sa mga Pilipino. Nakikita niyo po ba, lalo na kung ibibigay yung mismong report ng komite doon sa US government? Nakikita niyo po ba yung possibility na ganyan ang mangyari po, Prof? Well, ito ay I will be more objective about these things, okay? And I will give you a realistic perspective on these things. Okay. May EO kasi si Trump sanctioning the ICC. So ibig sabihin sinasanction niya yung ICC. But one thing that you have to remember, the United States is not a party to the Rome Statute. So hindi siya member ng ICC or in a way. So if in terms of clout, since hindi ka member, in terms of pressure, that is, well, it depends. Pero at the end of the day kasi, walang ganon masyado na official na pressure kasi hindi nga member. Pero, ang maganda lang sa United States, it's still a superpower. And it is a superpower. So in a way, may diplomatic and political influence yan when you talk about pressure, even though it's not a member of the ICC. Ngayon, ang kanyang EO kasi, ang sinasabi ng EO na yon is yung dinadirect niya. Kumbaga, kami, United States, were sanctioning ICC. So dapat ang aming mga allies, quote-unquote military allies, and one of that is the Philippines, we're an ally of the United States when you talk about military kasi may MDT. Dapat kayo din, huwag kayong sumunod dyan sa ICC at isanction nyo rin. Pero ang ginawa kasi ni Marcos Jr. is kabaliktaran, di ba? Sinurrender niya sa ICC si former President Duterte. Which is in fact, dapat hindi. Kasi as an ally of the United States, hindi ka susunod. Kasi hindi nga sumusunod yung big brother mo quote-unquote, under Marcos Jr. Kasi totoo naman, leaning to the United States siya, di ba? So dapat hindi siya sumunod. So ngayon, ang tanong, how this EO ni Trump will impact the Philippines with reference to the ICC arrest of former President. Pero ang tanong kasi, kanino dapat mapunta yung pressure? The pressure of the EO should fall down on Marcos Jr. Kasi siya ang presidente ng Pilipinas ngayon at siya ang dapat sumunod dun sa EO na yon na sinanction ng United States, sinabi ng United States, allies ko, huwag kayong susunod dyan sa ICC. Dapat Marcos Jr. did not follow or did not even
do anything na magkaroon ng interference ang ICC. Pero iba nga yung ginawa niya. So ngayon, ang tanong ko lang is, ano ang gagawin ng United States in this regard? Ano yung gagawin niya? So ang tanong, anong gagawin ni Trump or ng gobyerno ni Trump to pressure and to penalize Marcos Jr. Kasi as an ally, hindi siya sumunod dun sa kanyang quote-unquote big brother. So yun yung tanong ngayon. Pero as to US pressuring the ICC, that is another matter. Kasi at the end of the day, United States is not a party to the ICC. Hindi siya member. Ang kanyang diplomatic and political influence is there, but still, mas maganda kung member siya. Pero ang EU kasi, it applies to allies. So ang tanong ngayon, anong gagawin ni Trump? Kasi hindi niya sumunod si BBM doon sa EU eh. Kasi EU yan dapat ini-encourage lahat ng allies na, forget about ICC. So ganun siya. So ngayon, yun ang titignan natin. Ano ang gagawin ng Trump administration on that note? Kasi wala pa namang nangyayari. Pero you have to remember you have to remember that United States has its own interests as well in the region. And when you talk about geopolitics, alam naman natin na there is a competition and rivalry between great powers at the moment, and that would be China and the United States. And sa Asia Pacific, really, under Marcos Jr. administration, the United States capitalizes on the Philippines as its proxy against China. And one thing that you have to remember too, I'm not saying that Trump will do this, but what you have to remember is the United States is a state and it's a country. It has its own national interests. And at the end of the day, any country will protect its national interest first before the interests of other countries. So yun yung dapat nating tandaan. So ibig ko lang sabihin, we should have manageable or managed expectation from the United States with reference to the ICC arrest ni PRRD. Kung mag-put pressure siya kay BBM to do something na maibalik si PRRD sa Pilipinas or not. Kasi yun ang hindi natin alam. Kasi ako, very realistic ako when you talk about geopolitics na. Kasi this involves geopolitics already. So hindi na siya domestic. So at ako, realistic din ako na Trump will always protect the national interest of the United States. And the national interest of the United States, we don't know if yung ICC arrest ni PRRD is complementary to the national interest of the United States. Kasi ngayon, ang nangyayari sa Pilipinas, if you really look at what is going on when you talk about defense and military, una, may lumabas, di ba? 5.58 billion US dollars na arms sales na inapprove ng State Department ng United States to the Philippines. That is good for the United States, sa deep state nila. Because it's arms sale eh. But it's not good for us actually. So may mga bagay ka. Pangalawa, upcoming ang Balikatan or Siksismo, the United States will be deploying Typhoon missile systems to an anti-missile system. There's still yung Indo-Pacific strategy ng United States it would be alive in a matter of time after masettle ni Trump ang peace deal with Russia. So you have to be realistic about all of these things. And for me, as far as I'm concerned, is we manage expectation na wag masyadong very excited and very having that thinking na Trump will penalize Marcos Jr. kasi hindi siya sumusunod dun sa EO na yon. Kasi we don't know. Kasi there are other interests, national strategic interests at play ng United States. And having Marcos Jr. at the palm of the hands of the United States is advantageous for the United States. That is really the reality. So ako, manage expectation. But of course, we hope for the best. Na Trump will see na itong si Marcos Jr., bakit hindi ito sumusunod sa akin na ako yung ally niya, ako yung big brother niya. Pero on this specific ICC issue. Pero hindi natin alam. Kasi tahimik sila on this eh. Yeah. Opo, and ano naman ang mensahe na dala-dala nung pag-atras naman ng Hungary sa ICC at mismo siya, kung ano yung sinabi ni Trump din na ginagamit lang yan sa politika.
pampolitika lang nagagamit yung ICC. Kasunod ito ng pagbisita rin ni Israeli President Netanyahu na ano din, mayroong warrant. Itong ICC, May warrant siya. itong si ICC, si Hungary, member pa ng ICC, magwi-withdraw pa lang. Tapos ito namang si Israel, member din ng Interpol. Ano bang basa mo dito kasi sabi, sa Interpol sumunod yung Pilipinas, di ba? Hindi sa ICC. Anong basa mo dito, Prof? Of course, ang pressure kasi ganito yun. Actually si Netanyahu, hindi lang siya may warrant. Yung warrant niya, mas mahirap kasi may conviction eh. Si Netanyahu may conviction. Si PRRD, under trial pa yan eh. The trial pa nila and all. Pero ang mas mabigat yung kay Netanyahu. So, ang Hungary kasi is a member state of the ICC. So, ang responsibility talaga ng Hungary is pag halimbawa demanding itong si Netanyahu sa kanila, they need to cooperate to the ICC and arrest him. You know, the local authorities ng Hungary can do the arrest. Kasi they are also member of the Interpol. The Interpol is not the one arresting. It's the local authority. Nag-i-issue lang ng read notice ang Interpol. So, pero anong nangyari sa Hungary? Hindi nila kayang gawin, di ba? So, ang gagawin ng Hungary, kasi bakit? Pag ginawa ng Hungary, may pressure coming from the United States because Israel is an ally and a baby of the United States. It's well supported. That's really a fact. Okay? So, ngayon, ang ginawa ng Hungary is magwi-withdraw siya sa ICC to ease the pressure. Kasi ang pressure kasi ng Hungary, bakit ka hindi mo ginagawa ang responsibility mo to arrest someone na convicted at the same time may warrant of arrest pending in the ICC na member state ka? So how would you resolve that situation? So ang resolution ng Hungary, okay, aalis na lang kami sa ICC. Ganon yun. Kasi nga ang pressure mabigat coming from the United States, and of course the United States at the end of the day is still a superpower. It's still one of the superpowers at the moment. Mataas pa rin ang kanyang diplomatic, political, and military influence. On the other hand, maganda rin yung tanong mo, Admar, na ano yung impact ng ICC arrest ni former president sa mga bansa? Hindi lang sa Europe, hindi lang sa Europe, but even in Asia and Africa. Anong nakikita nila? Nakikita nila ngayon na may tinatawag kang selective justice sa international level, sa international justice system. So, feeling ko, nakikita ko, maraming mga countries right now ang nagdadalawang isip at nag-iisip kung itutuloy pa rin ba nila ang membership nila sa ICC or mag-withdraw na sila. Kasi in the very first place, ang ICC, ang kaya lang naman nilang kumbaga, ang kaya na lang nilang arestuhin is yung maliliit na bansa. Pero yung malalaking bansa, and even yung mga bansa na backed up by superpowers, hindi nila kaya. So what's the point of being part of an ICC? So may ganun ding trend. Hindi lang Hungary. Yung Hungary is more about pressure. Pressure yung Hungary. Kasi, nga naman, 'di ba? Member state siya responsibilidad niya i-uphold yung arrest warrant. Pero hindi niya ginawa. So ang gagawin na lang niya, mag-withdraw siya sa ICC. Or else, malilintikan din siya from the United States. So yun yung Opo. totoo dun.